kilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Protest march kontra sa budget cuts sa edukasyon, humantong sa karahasan. Mga rallyista, magpapalipis ng magdamag sa Plaza Miranda. Pamilya ng Pilipinong papatawan ng parusang kamatayan sa Huwebes, nasa China na. Liham ng apela ni Pangulong Aquino, personal na iniabot ni Vice President Jejomar Binay sa Embahada ng China. Matapos ang harap-harapang pagbatikos ni Pangulong Noynoy Aquino, Chief Justice Renato Corona, inulan ng mosyon para mag-inhibit sa mga kasong kinasasangkutan ni dating Pangulong Arroyo. Abogado ni Congresswoman Arroyo at kanyang kritiko, nagkasagutan sa forum. Sabi mo, we should not speak about rights. I said, do not pontificate on rights. I did not say that she has no rights. Sa Barangay Saksi, mga paghahanda ng MMDA sa bisperas ng muling pagbubukas ng Christmas lights. Alamin! Sa Showbiz Saksi, Annabel Rama, nag-init ang ulo ng makaharap sa pagdinig ang nagdemanda sa kanya na si Nadia Montenegro. Tell the truth. Okay? Tell the truth. Tapos ang layo na nung sagot, tapos hanggang wala na. At sa Sports Saksi, makisandboarding sa natatanging disyerto sa Pilipinas. Nauwi sa girian ang kilos protesta sa Maynila kontra sa budget cut sa edukasyon. At dahil naudlot ang kanilang rally sa Mendiola, sa Plaza Miranda muna magpapalipas ng gabi ang mga rallyista. At live mula sa Maynila, saksi si Haji Rieta. Haji! Yes, Vicky Iga, na sa Plaza Miranda na nga ituloy ng mga militanteng grupo ang supposed to be na kanilang camp out sa Mendiola. At kanina nga nagkaroon ng mini-concert kung saan nagsayawan at nagkaroon din ng awitan na kung saan ay tumatalakay naman sa kanilang pagtuto sa pagtapya sa muna ng gobyerno sa pangunahing o sa budget na mapangunahing pangangailangan. Isa na nga rito ay ang budget sa edukasyon. Sa Murayta, Maynila pa lang, naharang ng mga militanteng itong target sana magmarcha sa Mendiola. Nagkatulakan at nagkapaluan habang binubuwag ang kanilang hanay. At nang hindi basta bumigay ang mga ralista, nagkagiraan na. Nasinundan ang pagbomba ng tubig sa mga ralista. Hindi man narating ang target ng Mendiola. Sa rekto nila itinuloy ang protesta kontra budget cut sa edukasyon. Nakisa sa kanila si Kabataan Party List Representative Raymond Palatino. Yung pagbaba ng poverty threshold, insulto yon dahil ibig sabihin wala nang karapatang lumigaya pa yung mga mahihirap, yung mga basic na lamang ang dapat na makain nila. Binawasan ng ulam, binawasan ng gatas yung daily food consumption. Mula sa rekto, tumuloy sila sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila, kung saan itinuloy nila ngayong gabi ang programa. Nagtayo na rin sila ng mga tents bilang simbolo mano ng kanilang camp out na siya na rin nilang gagamitin upang matulog dito hanggang abutan ng ulan. Hindi sila natinag at mananatili raw doon hanggang bukas. Igan, Vicky, bagamat hanggang sa mga oras na ito ay nandun pa rin sa Plaza Miranda, itong mga militanteng grupo, sinabi naman nila na kinabukasan daw ay sisikapin nilang makabalik muli sa Mendiola. At live mula dito sa Manila, ako si Haji Rieta, ang inyong saksi. Sa China na po mga kaanak na Pilipino nakatagdang patawan ng parusang kamatayan sa Huwebes. Kanina, personal na nagtungo si Vice President Jejomar Binay sa Chinese Embassy para iabot ang sulat ni Pangulong Aquino. Dahil humihiling na mapagaan po ang sentensya. Saksi si John Consulta. Inaasahan ka sa Guangzhou, China na sa mga oras na ito ang 3 babae at isang lalaking kaanak ng Pilipino na papatawan ng parusang kamatayan sa China ngayong Huwebes dahil sa kasong drug trafficking. Alas 12:20 ng tanghali sila umalis ng Pilipinas. Sakay ng China Southern Airlines Flight CZC 392. They just left early this afternoon for China, and they will be arriving later in Guangzhou, and they will stay there for night. Tomorrow morning there will be a mass that will be offered by
or arranged by the consulate there for the family and for our kababayan. Bukas ng hapon na sila pupuntang Guilin, China, kung saan nakakulong ang kanilang kaanak. Pero pasado alas 8 pa ng umaga, sa Huwebes nila ito makakausap sa Guilin Intermediate People's Court. Bibigyan daw sila ng halos 1 oras. Kasunod nito ang may 30 minuto na promulgation bagong execution na gagawin sa ibang bahagi ng China. The execution will be in a different county. It will be about in Liuzhou, which is Liuchou. Yes, Liuzhou. Another county which is about 2 hours away. If we go by our experience the last time, the family would be able to see the body only after the execution. Pero hanggat hindi pa nangyayari ang pagpataw ng parusa, tuloy raw ang pakikipag-usap ng BFA sa pag-asang magbago ang isip ng Chinese government. Si Vice President Jejomar Binay nga, personal pang dinala sa Chinese Embassy kaninang tanghali ang sulat ni Pangulong Noynoy Aquino na humihingi ng commutation o pagpapagaan ng sentensyang lethal injection sa ating kababayan. Ito raw ang huling hiling sa kanya ng mga kaanak nito. Kasi tinatanong kung wala ng pag-asa. Sabi ko, hanggat hindi nangyayari, yung iniiwasan natin, dagdagan natin ng pagdarasal at umasa tayo, baka sakali. Kilala ang China na mahigpit na sinusunod ang pagpataw ng death penalty bilang parusa para sa mga mabibigat na krimen. Sa mga larawang ito na inilabas sa website ng British newspaper na Daily Mail, masusulyapan ang mga huling sandali ng ilang babaeng nasa death row sa China. Tila normal na araw lang ang mga nalalabing sandali ng kanilang buhay. May nagsusukat ng damit at meron din ng sapatos bilang paghahanda sa kanilang execution. Pagkain naman mula sa isang sikat na fast food restaurant ang huling hapunan ng death row inmate na ito. Ang babae ito, sinubuan pa ng prutas. Pero sa mismong oras ng pagbitay, hindi na napigilan ng isa na mapaiyak habang hinahawakan ng mga gwardya. Matapos ang ilang sandali, biniril siya sa likod ng ulo. Ang mga imaheng ito, kuha noon pang taong 2003, pero nailabas lamang sa publiko sa kauna-unahang pagkakataon noong 1 linggo sa Phoenix TV sa Hong Kong. Hindi nasaksiyan ng kanilang mga kaanak ang mismong pagpataw ng parusang kamatayan. Kinasali Ordinary Villanueva, Elizabeth Patain at Ramon Credo na nilethal injection nitong Marso sa China dahil din sa kasong drug trafficking. Pero kulang daw ang salita para ilarawan ang bigating kanilang nararanasan. Napakasakit pala na lalo na nakikita ko yung mukha niya sa TV at nalaman ko ng confirmation na namatay na siya. Ngayon, para ako naluloka. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. At sa ibang balita, matapos ang harap-harapang pambabatikos ni Pangulong Noynoy Aquino, inula naman ang mosyon si Chief Justice Renato Corona na humihiling sa kanyang mag-inhibit sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Saksi si Jam Sisante. Sa mismong tahanan ni Chief Justice Renato Corona, ilang estudyante ang nangaroling at ang kanilang Christmas wish, mag-inhibit daw ang punong maestrado ng Korte Suprema sa mga kasong may kinalaman kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Ito rin ang formal na hiling sa 3 bago at magkakahiwalay na mosyon sa Korte Suprema na inihain ng ilang civil society members kanina. Isa sa mga naghain si Brian Polya Manzares, apo ni 2004 presidential candidate Fernando Poe Jr. at anak ni MTRCB Chairman Grace Polya Manzares. Dati nang inakusahan ng pamilya ni FPJ si Arroyo ng pandaraya kaya natalo sa 2004 election si The King. Alegasyon pa ulit-ulit na itinatanggi ng kampo ni Arroyo. My family did not forget what happened in 2004. We are after the truth, not just in 2004, but all the court cases against Gloria that have taken place between 2004 and today. And we feel that this is finally our opportunity to bring out the justice that we've been deprived of all these years. Any cloud of doubt must be erased because the Supreme Court must be able to preserve its credibility in the rendering of justice. Well, let's see. No? Let's wait for the action of the Chief Justice on these motions. Pero paglilinaw ng tagapagsalita ng Korte Suprema, karaniwang nag-i-inhibit lang daw ang isang maestrado o hukom kung sa tingin nito ay di niya kaya maging patas sa isang kaso. It's always the case. No? Once a magistrate, a judge, or a justice feels that
he can judge the case impartially, then there is no need for him to inhibit. Kahapon, mismong si Pangulong Aquino, harap-harapang binatikos ang anyay pagtanaw ng utang na loob umano ni Corona sa presidenteng nagtalaga sa kanya sa pwesto. Kung may isang lingkod bayan na tumatanong ng utang loob sa isang padron na isinisiksik siya sa pwesto, maasahan po kaya natin siyang intindihin ang interes ng Pilipino. Ang ginawang ito ng Pangulo, umani na magkakaibang reaksyon mula sa mga miyembro ng isa pang sangay ng gobyerno, ang lehislatibo. Siguro tawagin natin may moral authority yung legislature kasi nga being a co-equal branch of government na sila yung posibleng mag-mediate. Kung tama man o mali yun, hindi na para sa atin na husgahan pa sapagkat sa pamamagitan ng pagsasalita ng sentimiento ng mas nakararami, sa pananaw ko ay bahagi ng trabaho niyan bilang Pangulo. Para sa ilang legal experts, sinasalamin lang daw ng banggaan ng ehekutibo at hudikatura ang check and balance sa gobyerno. I think it's actually a good sign because we see here the president and the judiciary performing their real function. Mas masama yung alternatibo na nagkakasabwatan ng Supreme Court at saka ang Office of the President. Or sasabwatan ng Office of the President saka yung Congress kasi ang sistema ng government natin yung tinatawag na check and balance eh. Pero ibang tingin dito ng constitutionalist na si Father Joaquin Bernas. Nasa kamay yan ng presidente. Siya he's the one in the offensive. The others have just been very quiet and I admire Corona. He does not go down to the level of the president's ranting. Malacanang is beginning to sound like a broken record. Ako si Jam Sante, ang inyong saksi